Always watch your back. Always watch your back. Ako pala si Erwin Tangunan, tubong Tondo, Manila, and then dito na ako lumaki ngayon sa Cavite. Ayun, nilipat ako dito ng mga magulang ko sa Cavite kasi yung ambience sa Tondo, so baka alam niyo na medyo crowded, and then baka saan ako mapunta at mapariwara. Pero okay lang din naman kasi yun nga, naging mabuti naman yung kalagayan ko dito. Ayun, nag-start akong mag-basketball grade 4 ako kasi grade 3 ako sa subdivision na dito sa Cavite. Medyo pa ako nun kengkoy tinatawanan, nasa rasa. Pero nung grade 4 na, yun na, nakasama ko na yung mga kaibigan ko sa subdivision namin. Yan, si Toby, tinuturuan ako lagi tuwing umaga para mag-basketball, Toby Masculino. Tapos, ayun na, nakahiligan ko na. Hanggang nag-evolve na yung mga alam mo na, yung mga sapatos, parman, gano'n. Natutunan ko na paano mag-base ng mga ayos sa basketball. And then, pagdating naman nung high school, doon ako naging varsity. Nag-try ako sa St. Thomas More Academy. Doon ako nakuha. And then pagkakuha sa akin doon, nagporsige. Ang daming naging mga kaibigan. Yan. Pero yung pinaka-tinitigan ko talaga yan, sila Carlo, Gilbero. Yan yung mga ko. Sa subdivision naman namin, sila Ryan de la Cruz. Yan yung mga magagaling sa subdivision namin na varsity din ng Perpetual dati. And then, sila Macmac Jamonon, Dampol Colliantes, sila Oyoy, Kuya Oyoy, yan, solid din yung mga yan. And then, si Polax, sila ron, and mga mga higher batch ko sa basketball sa subdivision namin. Tapos pag may mga pustahan na, doon ako pinalaro, nagulat ako, bigla akong pinalaro, pustahan, ayun na, bakbakan na agad. Pisikalan una, hindi talaga sanay kasi nga talagang pag may money game talagang ayaw patalo sa isa't isa. Doon mo na maranasan maputokan ka ng bunganga, maputokan ka ng kilay, pero okay lang kasi kasama naman sa laro. Tapos pagdating ng 4th year na saan na nag-try out, okay naman. Tapos doon ako kinuha ng EYAC, Dasmariñas. Doon ako nag-college sa EYAC Dasma. Ayun, si Coach Ashley kumuha sa akin, yan na, dire-diretso na. Sila Servi, yan, sila Gerald, nandun, si Coach Mark Montes ngayon, ng head coach ngayon ng EYAC Dasma, si Coach Mark. Yun ang mga kuya ko sa college dati. Hanggang tinuruan nila ako paano hanggang ngayon sinusuportahan pa rin nila ako kasi mga kumpare ko na sila sa anak ko kaya dire-diretso na kami hanggang solid na yung naging samahan namin talaga. Ayun, shoutout din kay Gerald kasi kahit pa paano taon-taon hindi napapabayaan tsaka sa family niya, solid din talaga. Kaya si Coach Mark, pag nilapit ako na player na gusto namin tulungan sa school, talaga napapasok agad. Coach Mark Montes, solid. Kaya si Coach Ashley Macduro. Ayun, pagkatapos ng college ko naman, kailangan ko na dumiskarte agad dahil sa pamilya ko kasi yung financial status namin, napapansin ko talagang bumababa na, tapos nagkasakit pa yung mother ko. Yun nga, kailangan ko na magpursige para may pantusto sa pamilya ko. Ayun, tapos syempre hindi natigil yung problema. Nagtuloy-tuloy. So ako, siningin ko lang sa akin yun na kailangan ko pagdaanan din talaga. Pero kailangan mong
kailangan mong wag sukuan yung mga problema na yun. Ayun nga, naniniwala ba kayo naging assistant stylist ako ng ng mga head stylist ko sa ABS-CBN, ganun. Iba-iba eh, GMA, photoshoot, commercial, mga ganun. Doon ko nasimulan na magkaroon ng ibang diskarte. Ayun, malaki din tulong sa akin ng mga kaibigan ko diyan sa industry na yan. Pero dumating sa point na kailangan ko ng hindi na talaga mag-basketball. Ensayo, hindi na rin. Sa mga bata, hindi na rin. Kasi nga, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko gumising ng, minsan alas 2 ng madaling araw. Gigising ako kasi call time namin sa office is 3 AM. Dapat nakaalis na kasi call time naman sa namin, sa pinagtitapingan namin is 7 AM. So kailangan, dapat mga 6 AM nakapag-ayos ka na. And then mahaba yung mga biyahe. May mga Baguio, may Bulacan, Pampanga, iba-iba eh. South to North nga eh. Kung pwede mong libutin yung buong Pilipinas dahil sa trabaho ko eh. Kaya lang, sakripisyo mo nga lang doon, yung gising mo. Yung pagod ka, bugbog yung katawan mo, yung isip mo. Pero yung work ko naman, kaya mong mahalin agad. Kaya mong sanayin agad kung gusto mo talaga yung trabaho mo, di ba? Kailangan mong matutunan agad, walang madali agad eh. Sa papasukan mo kasi nagulat ako from basketball, biglang assistant stylist sa mga artists. So naging ako yung wardrobe, ako yung BBS, ganun. Mix and match. Pero may mga boss ako, sila Tonlao, sila Eric Pe, ganun. Senior ko, sila Marvin, sila IC. Yun, naging malaking tulong si Sir Maki. Ayan, solid yan mga yan. Kasi kahit pa paano natulungan ako. Nakapasok dun sa larangan na yun. And then, hindi ko akalain na sa sobrang tinigil ko na talaga yung basketball kasi nga kailangan kong kumita ng pera dahil nagka-cancer yung yung mother ko. So, sa kailangan kong kumita ng pera, hindi ko akalain na tutulungan pala ako ng iba kong mga katrabaho tsaka mga kaibigan para masustentuhan yung pangangailangan ko sa mother ko. And then, yun nga, tuloy lang, sinising in ko lang yung hirap na pinagdadaanan ko. And then, wala naman sa akin nagtatanong, kamusta na yun Pero, biira lang, yung mga kaibigan lang na solid talaga. Kilala nyo na, sino. And then, doon na siningin ko na yun. And then nakuha ko na talaga yung point na ayun nga wala na yung nanay ko. Doon na nagsimula yung yung blessing naman sa akin ni Lord na kasi tagal niya akong nilubog talaga. Sobrang tagal ako nilubog ni Lord. Pero hindi ko naman siya kine-question dahil doon. Ko lang, tinanggap ko lang kasi pagsubok eh. So ginawa kong ladder para umangat. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yun eh. Minomotivate ko pa rin yung sarili ko para magawa ko yung best ko. Tapos, yun nga, doon ako trabaho, tapos biglang may sport test doon sa UBS. Nakilala ko sila kay Dexter Silva, yan. Sila Derek Abel, mahilig sa basketball. So, pinasok nila ako basketball. So, naglalaro kami PBB, limahan lang, gabi. Ngayon, minsan, bago mag-taping, laro muna kami minsan, pagkatapos ng taping, laro kami, kahit puyat. Pero okay lang. Tapos biglang may nakakilala ko sila, siyempre sila Jason Awal at sila Wawi. Doon ko nakilala si Boss Rap. Yung si Boss Rap, siya yung nagtumulong sa akin para makapasok sa Pro League. Nagkakilala kami ni Boss Rap yung tumulong sa akin dahil kay Jason Awals, kakilala ko na talaga siya. Pero nagkakilala kami ng gusto dahil kay Wawi. Yun yung kumpare ko ngayon. Lahat naman sila kumpare ko. Pero dahil kay Wawi, yun. Napasok ako ng pro dahil nilakad ako ni Wawi. And then, siguro nakitaan din ako ni Wawi na okay to, ganyan. And then, yun. Malaking utang na loob ko, Boss Rap. Salamat kay Boss Rap. Dahil sa kanya, napaglaro ng
sabi nga sa akin, okay ka ba sa Malaysia? Hindi ko alam na Malaysia Pro League pala yun. Tapos next nun, sa Thailand naman, Thailand Basketball Super League. Ayun, ako rin, nagtataka bakit nandun ako. Kasi lit ko lang tapos ewan ko, bakit ako nandun. And then, okay naman yung tiwala sa akin nila. Naging okay naman kami lahat. And then, ayun, nagsimula na pagkatapos ng pandemic. Ang hirap, ensayo pa rin. Dahil naman wala na akong masyado iniisip. So, sa ensayo naman ako, pandemic, puro kala nila kalokohan lang, nagtatawanan lang. Pero, deep inside, para sa akin, kailangan kong gawin kasi para always ready lang. Kung baga tawagin ulit nila boss, ng mga manager, always ready lang na kaya mong may pag-anuhan din sa bayan din doon. Yun nga, pagkatapos ng pandemic, ensayo pa rin ako ng ensayo para pag tinawag nga ng mga boss, ready ka. Kasi, syempre, sa basketball naman, pag may mga may mga experience ka na, tsaka yung mga boss mo, mabait naman sa'yo, tapos mabait din yung pinakita mo sa kanila, talagang kukunin ka rin nila Hindi ka nila papabayaan din. Tapos yun nga, nagka-bismin kami. Yun yung controversial na liga, Bismin Cup Tapos sunod na PSL, yun, hanggang lahat ng Pro League na PBA na lang hindi. Tsaka NPBL talaga Pero malay natin, di ba? Ang status naman sa buhay ngayon is meron akong misis, and then may anak na ako. Ayun, sa una mahirap pero kaya mong pwede mong i-let go yung mga hilig mo rin talaga Yung passion mo, pwede mong i-let go yan basta may anak ka na, tsaka pamilya. Lalo na kung hindi ka naman talaga solid na para dun sa passion na yun. So kailangan mong mag-step up ng ibang way para umangat din sa buhay. Ayun, so ngayon may tinataka ako ngayon na ibang landas naman, ibang profession naman. Sana pala rin tayo doon. Malalaman niyo na lang yun pag nakita niyo na. Ayun. Advice ko naman sa mga aspiring na gusto magsimula mag-basketball tsaka gustong marating yung pinaka-higher league dito sa Pilipinas, magsumikap lang kayo. Tapos yung mga ingay na naririnig nyo sa mga bawat comments sa inyo, wag yung masyadong pakinggan yung mga negative, and then yung mga positive naman, sink in nyo lang din sa utak nyo, pero lagay nyo lang din sa puso nyo para mas maging okay yung takbo ng career niyo sa basketball. Pero pakisama lang para mas maraming kaibigan, huwag masyadong maging mayabang. Okay lang siguro kung kakilala ka na nila na gano'n ka. Okay lang kasi para sa akin parang ikaw na yun pinapakita mo lang yung totoo mo. So okay lang yun na lahat pakisamahan mo, pero piliin mo lang din kung sino yung totoong nandyan para hanggang dulo sa rin mo. Ayun, thank you pala unang-una kay Lord dahil siya yung gumagabay sa amin para maging maayos yung buhay namin tsaka pamilya namin. Thank you Lord. And then sa misis ko, napakasipag, maalaga, maraming salamat sa iyo. And then sa anak ko, si Legend, na palagi nagpapasaya sa amin mag-asawa. Maraming salamat din sa iyo. And then shoutout kay Kuya Ron kasi thank you sa pag-invite sa akin dito para may interview mo ako. And then para malaman din ng iba kung ano yung kwento ng buhay ko ngayon. And then shoutout din kay Kuya Gerald Bongcales, kay Ate Florence Bongcales, kay Mama Pija Bongcales dyan sa US. Thank you sa suporta nyo lagi. Yung mga kaibigan ko sa Macaria, and then Tangunan family, Launico family, Pura family,
Tsaka mga tropa ko ngayon sa Bicol. Yan, yun, mga tropa ko dyan. Sa Tondo, pamilya ko sa Tondo, pamilya ko dito sa Cavite. Shoutout sa inyo, mga kaibigan ko. Hindi ko na kayo maisa-isa, pero maraming salamat sa inyong lahat. Ayun lang. And then, dun sa mga batang naniniwala sa akin, na nagpapaturo pa rin hanggang ngayon, tsaka sa mga magulang na nagtitiwala sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Ayun, peace. Always watch your back. Always watch your back.